Magandang araw mga boss, nag-meet up kami ni customer dito sa daan dahil nga sa naipagawa niya na raw itong sasakyan niya. Pero nandun pa rin daw yung vibration dito sa manibela. May rotis muna tayo. Diretso lang. Ano ba yung nagdawa mo din, sir? Ha? Ano lang daw, wigil? Shocking. Wow naman, may pasalubong pa sa akin si customer. Yung vibrate man niya, sir, na maski, yan o, maski nakahinto, yung vibrate niya. Yan o. Wow, nanginginig itong manibela niya. Hindi mo dati naramdaman yung ganito, sir? Sinarado na. Yun lang, hindi ako nag-get ni customer. Ano ba to? Diesel, gasoline? Diesel. Diesel. Tapakan mo ng konti yung gas. Ilagay mo sa ano, park. Park. Hindi, dandan lang. Dandan lang, lagay mo sa 1,000 kilometer. 1,000 ano, RPM. Vibrate pa rin eh. Kahit nakataas eh, no? Actually mga boss, napalinis na daw yung EGR nito. Kaya lang hindi na nga dun ibinalik ni customer dahil sa hindi siya satisfied. Ilang kilometer na to? 77 mahigit. Sige, takbo nga tayo. Takbo nga tayo. Alam niyo mga boss, nung tumawag sa akin si customer, nasabi ko na sa gulong galing yung vibration ng manibela niya. Kaya lang, nakatigil kami, nagbabibrate pa rin yung manibela eh. Nung hinawakan ko, kala mo makukuryente ka eh. Pinahawak niya rin daw sa asawa niya itong manibela, talaga daw mabibrate eh. Kaya pag malayo yung biyahe ko, pag baba ko, nasa loob na ako ng bahay. Oh, Parang mating laman ko eh. nanginginig pa rin. Hindi ko naman masabi na natural lang yung vibration sa manibela kasi hinawakan ng asawa niya, may vibrate talaga. Pinahawakan ko nga sa asawa ko. Parang nanginginig yung manibela, no? Oo. Kala ko nagwiwigil yung gulong eh. Hindi naman. Hindi pala. Oo. Iba pala yan. Alam niyo mga boss, yung gumawa nito, pag-usapang EGR, mahusay yun eh. Kaya lang napikon si customer eh. Kaliwa, kaliwa. Biro niyo ba naman, kulang 20,000 siningil sa kanya, tapos ganyan. Saan ka nagpapakarga, sir, gas? Petron lang. Kaya may card ako, Petron. Ganda naman ang gas ng Petron eh. Alam niyo mga boss, meron na pala akong ginawang ganitong klaseng problema. Same na same, may video ako nun, isang Hilux at isang Montero. Pero hindi muna ako doon pupunta. I-check ko muna yung engine support niya, pati yung transmission support. Gaya nga ng madalas kong ginagawa, sinisigurado ko yung paghatol para sa customer, hindi naman siya mapagastos ng malaki. Siyempre, nakakahiya yun. Itigil mo ulit. Yan, tigil. Huwakan ko ulit itong manibela ni customer. Lalo na pag nakahinto na yun. Neutral mo, sir? Neutral? Alam niyo mga boss, kahit naka-neutral siya, meron siyang vibration sa manibela. Radio Na pati pala, itong pala siya. review mirror niya, napapabibrate niya rin. Pati itong dashboard mga boss, umiingay siya. Ayan, ituturo ng customer. Pati dito. Eh, sir, sa dashboard yun narinig Kaya natin dito, eh. hindi yung mga kuhan ba, babibrate din yung mga Opo, teka, nagpagawa ka ng aircon? tagal na. Inisip ko kasi baka nagpagawa si customer ng aircon tapos may hindi nagigpitan ng tornilyo dito sa dashboard niya. Maririnig na nga pag mag-vibrate na siya. Bali pag nag-vibrate na itong manibela, damay na itong dashboard at rearview mirror. Pag nag-vibrate. Ayun daw kasi yung nai-experience ni customer. Naniniwala naman ako. Siyempre sa kanya to eh. Pag hinawakan mo to. Wala. Wala ano? Pero yung dito niya talagang yan. Dati hindi mo narinig yan. Parang hindi ko naman, pero medyo matagal-tagal ko na rin nararamdaman to eh. Gasan mo sa konting tignan mo sa ano, lagyan mo lang sa 1,000. Tingnan nga natin. Meron din kahit ano eh, no? Kahit umangat yung minor, may vibration pa rin. Sige sir, check up natin yung support. Nabanggit ko nga sa inyo mga boss na nakagawa na ako ng Ayaw, ganitong tayo problema. Isa dun- Kaya lang iniisip ko naman kung paano ko ba yung ginawa. Ang dami ko naman video kung isa-isahin ko para hanapin. Pag uwi mo sa bahay, di parang may vibration pa rin sa katawan mo. Kaya nga eh, yan o. Malalaman mo paghawak mo pa lang o. Hindi ko naman sabing mababa ang minor dahil tinaasan natin yung minor. Di ba? Tinaasan mo yung minor. Ganun pa rin. Ngayon lang ako naka ng ganyan. Dapat pag tinaasan mo yung minor, inaapakan mo, mawala na eh. Pero meron pa rin eh. Patabi ko muna itong sasakyan ni customer mga boss para ma-check ko nga itong support niya dito sa makina at sa transmission. Sa pag-check up naman yan mga boss, madali lang. Ang problema ko kasi dito mga boss, napagawa na itong sasakyan ni customer, itong makina niya nga. Sabi mo lang ah.
Pag ganitong problema kasi mga boss, dun pa rin ako pupunta sa mga ginawa sa Sabi ko sasakyan na, niya. sir. Parang mauulit lang yung trabaho. Mapapagastos si customer. Ayun ang ayaw ko mangyari. Kaya ang gagawin ko dyan, isa-isahin ko yung pag-check up dito sa makina ni customer. Kasi yung ganong kalaking binayaran ni customer sa pagpapagawa niya nga dito sa sasakyan niya, ay maraming ginawa dito sa makina pag ganun. Sana nga lang tulungan ako ng Diyos na makita ko yung pinanggagalingan ng problema ng sasakyan ni customer. Ito na mga boss, naiangat ko na itong hood niya. Siyempre, i-check ko itong makina kung may mga nabunot na vacuum hose dyan. Tapos kung mayroong singaw dito sa inlet hose niya, yan, sinisilip ko yan mga boss. Siyempre, kasama na dyan sa papakiramdaman ko kung may singaw dito sa gasket ng muffler niya. Maging sa exhaust manifold. Kaya lang sa pag-check up na ginawa ko, negative. Unang-una, wala naman akong maramdaman na pagpalya dito sa makina. Kaya dito na ako sa mga support niya mga boss. Naka-handbrake siya. Oh. Wag mo siyang i-release ha. Apakan mo ngayon yung gas ng kaunti. Na naka-handbrake. Para malaman kung uuga ng malakas itong makina. Bitaw mo yung preno ha. Bitaw mo yung preno. Sige. Drive mo. Pag malakas kasi yung galaw ng makina, pwedeng may problema sa support. Op! Isa pa. Hop! Sa atras naman. Sa atras. Lagay mo sa atras. Negative mga boss, kaya sa atras ko naman subukan. Hop! Okay, support eh. Yun lang mga boss, hindi ko nakitaan ng problema ito sa engine support niya, pati sa transmission support. Kaya negative ito mga boss, mag-another check up na lang ako. Walang problema sa support. At dahil sa wala naman ako nakitang problema dito sa mga support niya, mag-warm up daw muna ako, sabi ni customer. I-drain ko lang muna daw yung kulat niya dito sa radiator. At ito nga mga boss, umilalim ako. At kung makikita nyo, ay yung drain plug. Oh. Pihitin nyo lang yan pakaliwa para matanggal nyo nga itong drain plug. Yun lang mga boss, sa sobrang pag-iisip ko sa vibration ng manibela ni customer, nakalimutan ko ng may pressure pala ito pag niluwagan ko itong drain plug niya. Kaya napaso ako dyan eh. Kita nyo, galing sa andar yan mga boss, wala na sa isip ko na mainit pala. Inulit ko pa. Pero sa pangatlong pagkakataon mga boss, nakita nyo, di ba? Iniwasan na ng kamay ko itong patak ng kulat ni customer. Masakit din kaya, buti lang may glove ako. Kaya naman pala pinapalitan sa akin ni customer itong kulat niya dito sa radiator. Dahil nga sa malayo pala yung biyahe niya, Bisaya. Pero kung makikita nyo, malinis pa itong kulat ni customer. Kaya lang naninigurado daw siya dahil sa malayo yung biyahe. Tanggalin ko muna itong cup ng coolant reservoir ni customer para mas mabilis siyang tumulok. Ayan mga boss, tanggal ko na yung cup. Tapos pag kaunti na lang yung tumutulo, pwede ko na ngayon ibalik itong drain plug niya dito nga sa radiator. Dahil nga sa ipa-flushing ko muna ito mga boss bago ko siya lagyan ng bagong coolant. Sa pag-flushing naman na gagawin ko mga boss, gagamit lang naman ako dyan ng mineral water para kahit papaano malinis itong loob ng makina. Siyempre, kasama na rin yan sa malilinis itong loob ng radiator. Bali sa pag-flushing nga na ginawa ko dito mga boss, umubos ako ng 4 na litro na mineral water. Gusto ko nga sanang pang-flushing dito sa radiator niya, distilled water. Kaya lang wala kaming mabilhan. Unang-una kasi linggo ngayon. Pero okay lang naman kahit mineral water. Ang mahalaga, kahit papaano, mabanlawan mo itong radiator bago mo siya lagyan ng bagong coolant. Kaya start ko na itong makina. Nang napa-start na ni customer itong makina, hinayaan ko lang yan na naka-idle. Tapos 20 minutes na umaandar nga itong makina niya. FYI lang mga boss, kung wala naman kayong budget, pwede namang i-drain nyo na lang itong coolant nyo nga dito sa radiator hanggang sa may empty siya. Sige sir, pakipatay yung makina. Dahil nga sa naka 20 minutes na yan na naka-start nga itong makina, pinaswitch off ko na yan. Tapos pwede ko nang tanggalin itong cup ng coolant reservoir niya. Kung mapapansin nyo mga boss, itong paggawa ko ng video, hindi na masyadong fast forward yan. Kasi nga may mga na nagtitext sa akin na baka daw pwede, medyo bagalan ko naman. Kasi hindi daw nila mag-get kung paano ko ito ginagawa. Ayan mga boss, niluwagan ko muna itong drain plug niya. At doon naman sa magre-reklamo dahil nga sa binabagalan ko itong video, pasensya ka na. Mas importante sa akin yung matuto yung tao kaysa sa'yo na naghahanap ka lang naman ng maipupuntos mo sa akin. Para ma-drain maigi dito sa radiator niya mga boss, ang ginawa ko dyan, hinanginan ko itong coolant reservoir niya. Ayan o, makikita nyo, nahanginan ko yan. Teka muna, baguhin ko yung posisyon ng camera. Itutok ko dito sa ilalim ng drain plug ng radiator para makita nyo.
Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinahanginan ko yan dito sa reservoir niya. Sabi nga pala nung nag-comment, bakit daw may part 1, may part 2, may part 3, may part 4 pa yung video. Nakakainis daw. Hindi lang naman daw ako ang vlogger ng mekaniko. Ganito gawin mo, huwag kang maiinis. Mamaya atakihin ka. Ikaw din, pumarap ka sa salamin tapos kausapin mo yung sarili mo. Sasagot yung sarili mo doon, sasabihin niya sa'yo, pwede mo siyang i-skip, pwede mo siyang i-block, pwede kang mag-search ng ibang video. O diba, nagamit mo yung utak mo. Ayun ang sasabihin sa'yo ng sarili mo. Alam niyo mga boss, sa paggawa ko ng video, para lang mas maganda yung pagkakagawa ko at maintindihan nyo, umaabot ako dyan ng 3 hanggang 4 na oras. Sa 12 minutes na gagawin kong video, ayun ang kinukonsumo kong oras. Isa pa, kaya nagkakaroon siya ng part 1, part 2, hanggang minsan mahaba pa ron, kasi nga gusto kong buuhin yung video, ayokong dayain kayo. Kita nyo naman, marami sa mga anak ng Diyos marunong magpasalamat after na makapanood ng video ko. Ikaw na nagko-comment, wala ka naman takot sa Diyos eh. Kasi nga, ang hinahanap mo lagi sa kapwa mo, yung pagkakamali niya. Tingnan nyo ang Diyos, ang hinahanap niya sa tao, yung mga mabubuti. Pero si Satanas, ang hinahanap niya sa tao, yung pagkakamali, para masabi niya sa sarili niya na siya yung magaling. Kung ako sa inyo, huwag kayong nanloloko ng tao para pag nanood kayo sa video ko, hindi kayo nasasaktan. Balik na ako sa trabaho mga boss, kwinintuhan ko lang kayo para hindi kayo naiinip. Dahil nga sa nasaid na yung laman ng radiator, wala nang tumutulo dyan, tutuluyan ko lang tanggalin itong drain plug. Dahil ang susunod kong gagawin dyan, may sobra pa kasing stock na kulang si customer. Gamitin ko yung pang flush pa. Pero ipapa-start ko itong makina. Ilagyan ko yan ng kalahating litro tapos pina-start ko nga yan kahit hanggang 3 minutes lang tsaka ako switch off ulit itong makina. Ginawa ko yan mga boss para yung mineral water na ginamit kong pang flush mawas out siya kasama nga nitong coolant. Ngayon kung sa palagay nyo magastos para sa inyo, pwede naman huwag yung gawin kasi ito request lang naman to ni customer eh. Umabot na ako ng 5 minutes mga boss, pwede ko nang i-switch off itong makina. Yes sir, pakipatay. Hanginan ko ulit. Tignan mo. At para masaid yung laman nga nitong radiator mga boss, kung makikita nyo, hinanginan ko siya ulit dito sa reservoir. Doon sa sinasalina ng coolant, doon ako naghahangin. Kita nyo, meron pa siyang tira-tira. Oh. Kaya maganda rin yung hanginan mo. Huwag naman kayo maghahangin mga boss ng sobrang lakas ha. Tama lang, katulad lang ng gamit ko, okay na yun. Tak na lang. Ayan mga boss, kung makikita nyo, wala nang tumutulo na coolant dito sa radiator, kaya ibalik ko na itong drain plug niya. Siyempre naman, siguraduhin nyo na maayos yung pagkakahigpit nyo ng drain plug. At pag okay na, pwede na tayong magsalin ng coolant. May nakaredy si customer na 6 na litro. Pero ang may sasalin ko lang muna dyan, 4 liters. Bali itong isinasalin ko na coolant mga boss, ang laman niyan, 2 liters. At sa pagsali naman ng coolant dito sa reservoir mga boss, hindi kayo dyan malilito dahil meron naman siyang level na dapat nyo ang sundin. Bali 3 and 3/4 pa lang yung naisalin ko. May nataripang kaunti. Lapit ko nga itong camera mga boss para makita nyo yung pagkaka-level ko ng coolant dito sa reservoir. Ayan yung tinuro ng daliri ko. Tapos pa-start ko na itong makina. Siya nga pala mga boss, after ng ilang minuto, mag-o-open yung thermostat niyan. Kaya kung mapapansin nyo dito sa reservoir niya, ayan o, dahan-dahan bumababa yung coolant. Kasi nga, yung coolant pumapasok dito sa loob ng makina. Yun nga ang dahilan, yung thermostat nyo, nag-open na siya. Ayan mga boss, ituro ko ng daliri ko, di ba? Kulang na yung coolant niya dito sa reservoir. Siyempre, ang susunod mong gagawin dyan, magdadagdag ka. Pero i-check mo muna dito sa ilalim ng radiator mo. Baka mamaya tumatagas pala dyan, kaya nagbabawas ka ng coolant sa reservoir. Pero sa nakita nyo naman, di ba, walang tagas. Kaya pwede mo nang tanggalin itong cup ng coolant reservoir mo para magdagdag ka na ngayon ng coolant. At sa pagdagdag mo ng coolant, syempre, ile-level mo pa rin siya. Lagay mo sa pool, okay na yun. Kaya lang mga boss, dahil nga sa medyo mahaba pa itong video, isusolve ko pa nga yung vibration ng manibela ni customer na kahit na hindi siya umaandar, itong sasakyan, meron siyang vibration sa manibela. Kaya abangan nyo yun mga boss, dahil nga sa maganda yung idea na matututunan nyo. After ko nga na ma-post yung video. Muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!